And ito guys, no, this is the energy of good luck, good fortune, swerte. Guys, yung iba sa inyo guys, pwedeng swertehin kayo in terms of collaboration, lalo na kung may negosyo kayo or meron kayong pinagkakakitaan, ganyan, no? Kumbaga independent, mga kapigsi. So, kapag kayo ay nakipag-collaborate, if you work with other people guys, mas lalo pang dudoble yung pasok ng swerte sa inyo. Yung iba sa inyo sinuswerte na guys, no? Parang kailangan lang, parang hindi nyo lang napapansin na swerte. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong March to April guys. Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So yung ating No Moon guys, ngayong March ay sa March 17, March 18 pala, sorry. And yung next na naman natin ay sa April 17 guys. So, ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. So, unahin natin tong moon message para sa inyo guys. It's time to release negativity, no? So, eto guys, no? Kailangan i-let go na natin yung pagiging negative sa buhay guys, no? Wag natin i-accept, wag tayo mag-settle guys sa pagiging negative. Kahit na sabihin natin, kapiksi hindi ko maiwasan mag-negative, may iwasan nyo yan guys, no? Kapag nag-form kayo ng habit na magiging positive guys, no? Kasi ganyan din naman ako dati guys, dahil tayo ay tao lang, hindi talaga naiiwasan na manega tayo. But I've come to realize na the more na nega tayo, the more na mas lalo tayo magsasuffer, and wala lang din mangyayari sa buhay natin, lalo lang tayo mas stuck. So imbis na mag-focus tayo sa kanegahan guys, no? Focus on being grateful mga kapiksi. Shift nyo yung attention nyo dun sa mga bagay na pwede nyong ipagpasalamat, and the more na grateful kayo guys, the more na mawawala yung pagkanega nyo, and masishift kayo into positive mga kapiksi. So simula nun, nag-promise ako sa sarili ko, I live by my rules. Yung first rule ko is maging positive, yung second rule ko is maging consistent sa pagiging positive. Kailangan i-remind nyo yung sarili nyo. Excuse me. Kailangan i-remind nyo yung sarili nyo araw-araw na maging positibo guys. Okay? Emote, it's all better out than in. Ilabas nyo na lahat ng ilalabas nyo. Iiyak nyo na lahat ng gusto nyo iiyak. Mga kapiksi. Okay? Kung meron kayo mga kausap na ibang tao, gawin nyo, no? Para ma-release yung kanegahan nyo guys. Okay? Additional meaning nitong card na to, eto guys, no, sa mga minsan kasi, di ba, hindi kayo makaiyak kahit gusto nyong umiyak, manood kayo ng drama, no, na pelikula or series. Tapos kapag nakakaiyak na yung eksena, iiyak nyo na, ilabas nyo na yung lahat ng emosyon nyo, isipin nyo lahat ng gusto nyo isipin tungkol sa buhay nyo. Hindi kasi ako mahilig manood ng drama guys, kasi ayokong umiyak. Pero kapag nag-i-emo kayo, makakatulong yun para ma-release yung negative emotions nyo. Okay? Alright, it's time to move from living fearfully to living joyfully. So fear is a negative state, joy is a positive state. So ganun lang palagi guys, no? Imbis na manega kayo, always look for something nice, always look for something beautiful, always maghanap ng something na pwede nyong ipagpasalamat, no? I have air in my lungs, I have roof over my head, di ba? Nakakatulog pa ako, nakakain pa ako, nakakabayad pa ako ng internet, whatever, kahit anong pwede nyong ipagpasalamat. Shift your focus to those things and be grateful. And the more na grateful kayo guys, mapapansin nyo, mag-shift kayo from negative to positive.
And grudges are toxic. Let something go. Yung mga grudges, guys, galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Maitim yan sa budhi, no? Maitim yan sa puso. So, wag natin hayaan na nakatambay lang yan sa puso natin. Let it go, guys. And focus on love and light. Okay? So, yan yung mga yan ang moon message para sa'yo. Ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung mga sitwasyon nyo sa pag-ibig. Kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. So, ito naman ay healthy choice pagdating sa pag-ibig, self-love, self-care. Guys, yung self-love, given yun palagi, no? Merong nagtanong sa akin kasi nag-avail siya sa akin ng course paano pabalikin si ex-revised breakup. Ang tanong niya sa akin is kung okay lang ba na kumontak, no? So it's not about what you do in your physical reality, it's about the meaning of things na nilalagay nyo dun sa bagay na ginagawa nyo. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa physical reality, doesn't matter. Ang importante is kung ano yung meaning na nilalagay mo dun sa ginagawa mo. So it's about having healthy choices, having healthy perception sa relationship, guys. Anong tingin mo dun sa person mo, anong tingin mo dun sa sayo, and anong tingin mo dun sa relationship nyo overall, guys, no? So it's about choosing healthy perception, guys. Okay? So dapat, ibig sabihin, kung di nyo pa rin naintindihan, ibig sabihin, dapat maganda palagi yung iniisip mo tungkol sa mga nangyayari sa relationship mo, kapiksi. Okay? And ito naman, guys, this is the energy of a narcissist. So, kung meron kayo, kung yung iba sa inyo, pwedeng nagsasuffer kayo, pwedeng narcissist yung person nyo, or kayo yung narcissist, guys. Syempre, kung kayo yung narcissist, hindi nyo naman aaminin yun, di ba? Narcissist nga kayo eh. Syempre, palaging narcissist yung person nyo. But, yeah, so for some of you, maaring you may be dealing with a narcissist specific person. And for some of you, pwedeng one-sided din yung relationship nyo. Meaning, unrequited. Ibig sabihin, isa lang yung nag-e-effort, isa lang yung nagmamahal dun sa relationship, guys. Okay? And ito naman, ito stuck pa to sa past. Ito yung mga kailangan nyong i-release, guys, no? Yung pagiging stuck nyo sa past nyo, mga kapiksi. Pwedeng sa ex to, kung ex nyo na sila, or let's say in a relationship kayo ngayon, pero na-stuck kayo dun sa mga past na hindi magagandang nangyari. Kunwari, nang babae siya dati, pero hindi na siya nang babae ngayon, pero wala ka ng tiwala sa kanya kasi hindi mo makalimutan yung ginawa niyang pambababae. So that is you being stuck in the past, guys. So yung pagiging stuck sa past, walang maidulot na maganda yan sa relationship, mga kapiksi, especially kung nega, kasi paulit-ulit lang kayo magsasuffer, guys. Okay? Alright, so kailangan i-let go nyo yung past kung gusto nyong matiwasay na relationship, mga kapiksi. Alright, so comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle natin na, guys. Hanapin natin yung energy ng Cancer at saka energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars at saka ito mga bracelets guys, no? So, ito yung WhatsApp number ko. Nasa screen. I-chat nyo lang ako dyan mga kapiksi. So, wag na kayo magpahuli guys sa money shaker jars. Sobrang dami na nag-a-avail. Sobrang dami nang sumasukses mga kapiksi. So, Cancer, kaya ay represent ng Father of Cups. Ito yung ating moon energy. This is both negative and positive, guys. No, unahin natin yung negative, mga kapiksi. For some of you, guys, meron kayong mga matinding pinagdadaanan. Ito yung, itong mga pinagdadaanan na to, ito yung mga pasan-pasan nyo, no? Mga responsibilities, obligation. Yung iba nagpapatong-patong, yung iba nahihirapan. For some of you, kumbaga parang you're doing it alone sa iba, lalo na kung breadwinner kayo. Tapos yung iba parang wala kayong mahingan ng tulong. Pero that's not true. No, that's not true. Hindi totoong walang kayong mahingan ng tulong. Pwedeng hindi kayo humihingi ng tulong, guys. Pero kapag humingi kayo ng tulong, may tutulong sa inyo, guys. May magsasalba sa inyo. Kaya wag kayong mahiya na magsabi. Wag kayong mahiya mag-ask for help, guys. Kasi may mga taong pwedeng tumulong sa inyo mga kapiksi, especially kung meron kayong problema sa pera or sa kaperahan, guys, or sa kabuhayan in general, no? Akala nyo lang kasi walang tumutulong dahil hindi kayo nagsasalita. Pero if you ask for help, sabi ko nga, may tutulong sa inyo, guys. Okay? Alright. So, subukan nyo manghingi ng tulong mga kapiksi. And ito, guys, no? This is the energy of good luck, good fortune, swerte. Guys, yung iba sa inyo, guys, pwedeng swertehin kayo in terms of collaboration, lalo na kung may negosyo kayo or meron kayong pinagkakakitaan, ganyan, no? Kumbaga independent, mga kapiksi. So, kapag kayo ay nakipag-collaborate, if you work with other people, guys, mas lalo pang dudoble yung pasok ng swerte sa inyo. Yung iba sa inyo sinuswerte na, guys, no? Parang kailangan lang, parang hindi nyo lang napapansin na swerte kayo. Kasi akala nyo yung mga sinuswerte lang, yung tipong nanalo sa loto or what. But the fact na parang maraming guys, maraming open na opportunity sa paligid mo, hindi mo lang napapansin. So, nandun yung swerte mo, guys, no? At saka sa mga tao sa paligid nyo, guys, no? So, guys, even if hindi kayo nananalo sa loto, hindi kayo nananalo sa sugal, hindi kayo nananalo ng big time, it doesn't mean na hindi kayo swerte, no? Maraming klase ng swerte sa paligid natin, guys. Hindi nyo lang nakikita, no? So, and always affirm na swerte kayo, guys, kasi swerte talaga kayo, mga kapiksi. Alright? And ito, guys, ito yung sinasabi na, ito, parang kailangan nyo magpahinga, mga kapiksi. You need to take care of yourself more. Guys, lalo na yung iba sa inyo, parang, baka yung iba sa inyo nagkakasakit, especially yung palaging sumasakit yung ulo, ganyan. For some reason, baka dahil yung iba sa inyo maraming iniisip na problema. So, magpahinga kayo, mga kapiksi. You need to take a rest and recharge, guys. Ayan, no, ito rin yung nagpapasakit ng ulo ng iba sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga manloloko, mga kapiksi. Mag-ingat kayo sa manloloko, especially pagdating sa pera, guys, no? Baka maloko kayo sa pera, guys. Malakas yung energy na to, guys. Malaki yung chance na yung iba sa inyo, guys, no? Baka ma-scam kayo sa pera, maloko kayo sa pera. So, mag-ingat kayo sa mga investment, guys. Pumasok kayo sa investment kung alam nyo yung pinapasok nyo, okay? Pag-aralan nyo mabuti. Pero kung hindi nyo alam kung ano yung pinapasok nyo, wag kayo mag-invest kasi baka ma-scam kayo. And mag-minor din kayo, guys, sa mga pagpapautang ng pera, lalo na sa kakilala, kasi baka matakbuhan kayo, hindi kayo mabayaran, matakbuhan kayo, and lalo lang lalala yung frustration nyo, okay? Alright, so malakas yung energy ng scammer or manloloko, guys, kaya mag-ingat kayo. Alright, so yan ay babala sa inyo, Cancer. So, comment down below, mga kapiksi. Itong i-highlight nyo, guys, no, yung swerte, kasi swerte talaga kayo, mga kapiksi. So, ito yung positive sa reading nyo. Ito yung i-main nyo sa comment section.
Comment down below if naka-resonate kayo guys for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.